Isang kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita sa hangin ang napakaraming mabilis at matatalim na hiwa mula sa sandata. Isa-isa lamang na maingat at mahinahong hinahawi ng ating bida ang mga hiwang ito na ginawa ni Bekli Payong nang walang kaunting kahirap-hirap. Nagpatuloy sa walang patid na paghampas at pag-atake si Bekli Payong gamit ang kanyang matalas na espada habang mabilis at sobrang swabe lamang itong iniiwasan ng ating bida. Malinaw na makikita ang pag-agos ng mga pawis sa mukha ni Bekli Payong na hinihingal at halos mawala na ng hininga nang sinabi niya sa kanyang sarili. Buwisit, bakit napakabilis at napakadulas ng kanyang mga galaw? Hindi ko talaga siya maabutan at matamaan kahit kaunti. Mabigat at pilit na humakbang ito sa matigas na lupa at malinaw na makikita ang umiikot na malakas na puwersa sa kanyang paa, na sinabi pa niya sa kanyang isip habang nag-iisip ng bagong taktika, kung ganoon pala ang kasalukuyang kaso. At pagkatapos mismo ng sandaling yun, isang napakamabilis at direktang pagtusok ng espada ang buong lakas niyang ginawa papunta sa pwesto ng ating bida. Papalapit na ng napakabilis ang mga matitinding atake sa ating bida habang tahimik at kalmado niyang sinabi sa kanyang isip, kaya ito pala ang sikat na Celestial Star Sword technique ng kanilang sekta. Dahan-dahan at maingat naman na inangat ng ating bida ang hawak niyang sariling espada. At pagkatapos nyon ay sa isang iglap lamang ay mabilis siyang nawala at naglaho sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hiwa at atake sa hangin na ginawa gamit ang espada ni Bekli Payong ay isa-isa niyang pilit at maayos na hinaharang. Bahagyang nakangiti lamang ang ating bida habang tumpak niyang hinaharang ang mga mapanganib na guhit ng espada sa hangin. Sinabi pa ng ating bida upang purihin ang galaw nito, talagang napino at napagbuti mo ito ng husto. Isang napakalakas at nakakabinging banggaan ng kanilang dalawang matatalim na espada ang makikita sa gitna ng bakbakan. At dahil sa matinding lakas ng pagkakabanggaan ng dalawang sandata ay malinaw na makikita ang naglalakihang kislap ng enerhiya na mabilis na nagmumula rito. Makikita ang mata ng espada na mabilis at paulit-ulit na tumutusok sa hangin ng walang kasing bilis. Malakas at buong sigaw na sumisigaw si Bekli Payong habang direktang nakatutok ang kanyang espada sa mismong unahan ng kanyang kalaban. Napalaki naman ng husto ang kanyang mga mata sa matinding gulat at napasabi na lamang sa kanyang isip. Paanong nagagawang tinatapatan niya ang bawat solong atake ko? Sa pagkakataong ito, siguradong magiging napakahirap na para sa kanya ang sumunod na galaw. Habang buong lakas na sumusugod ito ng walang alinlangan ay isang napakalakas at nagbabantang boses mula sa gilid ang biglang sumisigaw, Li Payong. Labis na nagulat at natigilan ang ibang mga disipulo nang makita nila ang napakamabilis at direktang pagtusok ng espada ng ating bida na sumasayad na sa mismong leeg ni Li Payong. Habang nakatitig ng tulala at may takot si Li Payong sa dulo ng espada. Seryoso namang sinasabi ng ating bida, ito ang 3-element sword technique na kinakailangan ninyong pag-aralan at masteran ng maayos. Napasigaw na lamang sila sa matinding pagkamangha, ano? Hindi lang pala sa blankong martial arts, pati pala sa mismong paggamit ng espada ay ganito din kataas at katindi ang kanyang antas. Walang anumang kapintasan ang pambihirang swordsmanship ni Li Payong, ngunit wala man lang siyang nagawa o naisagot sa harap ng ating instructor. Kailangan talaga natin itong matutunan at pag-aralan ng maayos mula sa kanya. Nanghihinang napapikit na lamang si Li Payong sa labis na pagkatalo at lungkot na sinabi niya sa kanyang isip, imposibleng mangyari ang ganitong bagay. Ang ipinagmamalaki kong Celestial Star Sword technique ay basta na lamang nalampasan. Biglang naputol ang kanyang patuloy na sinasabi sa isip nang mabilis na ibalik ng ating bida ang espada sa mismong kaluban nito habang direktang sinasabi niya sa kanya, kumusta naman ang naging karanasan mo? Naramdaman mo ba ang tunay na lakas ng 3-element sword technique na ginagamit at minamaliit mo kanina? Dagdag pa niya habang nakatitig ng diretso kay Li Payong, sa tingin mo ba ay magiging iba at magbabago ang naging resulta kung ang mas mataas na Celestial Galaxy Sword technique ang ginamit mo sa akin? Lubos na natahimik at tulalang nakatingin sa kanya si Li Payong habang hindi makapaniwalang sinasabi niya sa kanyang isip. Pati ba naman ang pinakaitatagong sacred technique ng aming Zhongnan sect ay pamilyar at alam mo rin. Malinaw na makikita ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi at mahinang sinabi, hindi, sa tingin ko ay ganoon at ganoon pa rin talaga ang magiging kaparehong resulta ng ating laban. Bigla naman na maingat at may pag-alalay na hinawakan siya ng ating bida sa kanyang balikat.
At seryoso niyang sinabi kay Li Paiong, walang duda na napakahusay at napakalakas ng Zhongnan sword technique. Pero ang partikular na kailangan ninyo para manalo sa darating na Summer Festival ay ang natatanging three-element sword technique. Napakaseryoso ng naging tingin ni Li Paiong na agad tumugon, naintindihan ko na ng lubos ang iyong ibig sabihin. Bahagyang napapikit ang ating bida at napangiti ng bahagya sa sarili habang sinasabi sa isip, ha, talaga namang inaamin mo lamang ang katotohanan matapos mo mismo itong maranasan at masubukan sa iyong sariling katawan. Mabilis na tumingin ang ating bida sa apat pang natitirang disipulo at sinabi niya. Kaya ngayon, wala na bang iba pang may gustong magreklamo o tutol sa ituturo ko, tama? Mabilis at sabay-sabay naman na tumugon ang mga ito, oo, malinaw po, instructor. Makikita muli sa gitna ng malawak na training ground na muling sinabi ng ating bida sa mga ito, mabuti kung ganoon. Simulan na natin agad at huwag nang mag-aksaya ng panahon sa ating leksyon. Lubos na iba ang tamang footwork kapag espada at kalasag ang parehong sabay na ginagamit sa laban, kaya naman magsimula muna kayo sa batayang iyon. Buong sigla at sabay-sabay na tumugon ang mga ito, oo. Makikita ang paligid ng mataas na gusali habang matatag na sinabi pa ng ating bida, ngayon din, itaas ninyong lahat ng maayos ang inyong hawak na espada at kalasag. Dagdag pa niya habang maingat na pinapanood at sinusuri ang bawat galaw sa pagsasanay ng 5 disipulo. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang totoong mangyayari sa gitna ng tunay na labanan. Ang totoong pakikipaglaban ay hindi isang simpleng pagsasanay lamang. Ang bawat pagkatalo rito ay direktang nangangahulugan ng inyong kamatayan. Makikita ang 5 na nakatayo, mahigpit na hawak ang kanilang mga ibinigay na sandata habang buong sipag na nagsasanay. Sinabi pa ng ating bida upang magbigay ng inspirasyon, hanggang sa pinakahuling sandali ng inyong hininga, kailangan ninyong patuloy na isipin kung paano kayo mananalo kahit ano pa ang mangyari o maging balakid. Seryosong-seryoso na sinabi pa ng ating bida sa mga ito. Walang anumang bagay na tinatawag na kahihiyan sa gitna ng tunay na digmaan. Ang inyong patuloy na kaligtasan ang siyang tunay na tagumpay, at ang mismong tagumpay na iyon ang siyang katarungan. Mabilis at synchronized na humahakbang ang mga ito habang nagsasanay. Sabay-sabay at buong tiyaga silang nagsasanay gamit ang mabigat na bilog na kalasag at sa kabilang kamay naman ay ang mabilis na espada. Makikita ang magagandang pakrus na hiwa na humahawi sa hangin. Malapit nang lumubog ang maliwanag na araw sa kalangitan nang sabihin ng ating bida sa 5 disipulo. Mabuti, bukas ay ang inyong nakatakdang holiday, kaya ngayon ay tuloy-tuloy tayong magsasanay hanggang sa hindi na talaga makagalaw ang inyong mga binti sa labis na pagod. Sabay-sabay at nanghihinang sumagot ang mga ito, aray ko po, instructor. Pakiramdam ko talaga ay mamamatay na ako sa sobrang pagod. Kinabukasan, makikita ang payak at tahimik na tahanang ito. Nagtatakang sinabi naman ni Hamin sa kanila habang nag-iinat, ano ba ang mayroon at bakit nangyayari ang ganitong kagulo ng napakaaga pa sa umaga? Masayang sumagot naman si Tang Jin sa kanya, yon Hamin, natural na sasama ka rin sa amin ngayong araw. Napagdesisyonan kasi ng buong grupo na pumunta ng magkakasama sa bahay ni Unro. Pagkatapos noon ay iikot din tayo at mamamasyal sa mga sikat na kalsada ng rehiyon ng Wachang. Muling nagtatakang sinabi ni Hamin sa kanya, ano? Bakit napakabiglaan naman ang planong yan? Kung may natitira ka pa palang lakas para gumala, dapat ay ginagamit mo na lamang yan sa pag-eensayo. Muling tumugon sa kanya si Tang Jin habang nakangiti, halika na kasi. Nararapat na holiday naman ngayon, magpahinga at maglibang muna tayo ng kaunti. Sabay-sabay din tayong kumain ng masarap na maghapunan mamaya. Dagdag pa niya habang masayang nakaakbay sa balikat ni Dan Mok. Sa ganitong paraan ay patatatagin din natin ang ating samahan at tiwala sa isa't isa bago dumating ang Summer Festival. Kaya halika na, ito ang pinakauna kong opisyal na mungkahi bilang inyong napiling team leader. Walang magawang napatingin na lamang sa kanila si Hamin. Nakapikit at nanghihinang sinabi naman ni Li Paiong, ako man ay sumuko na rin sa kanila. Balak ko rin sanang mag-isa at magsasanay ngayong araw, pero bigla na lamang nila akong kinaladkad palabas ng silid. Napatingin sa kanya si Nakwujin at napasabi habang napapakamot sa ulo, gusto ko lang naman sanang magpahinga ng tahimik sa higaan. Pero, hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin dahil alam niyang wala rin siyang magagawa.
May halong kaba at pag-aalalang nakatingin naman si Dan Mok kay Tang Jin habang tahimik niyang sinasabi sa kanyang isip, "Aray ko naman, hindi sana ako mabilis na pumayag na bumisita sila sa amin, ngayon ay sobrang magulo na. Lahat kasi ng mga kasama ko ay nagmula sa mga mayayaman at mabubuting pamilya, kaya kapag nakita nila ang aming napakasimpleng bahay, malamang ay labis silang magugulat at madi-disappoint. Maaaring maintindihan at tanggapin pa ito ng instructor, pero sigurado akong hindi ng mga batang ito. Ano na ang dapat kong gawin ngayon?" Muling sinabi ni Hamin habang nakatingin kay Tang Jin, "Talagang nag-abala ka pa talagang sumunod at humabol sa akin hanggang dito sa training grounds. Pero ayos lang din naman. Dahil kung lahat kayo ay pupunta, hindi ko rin gustong maging nag-iisang may iwan dito." Masayang-masaya na tumugon si Tang Jin, napakahusay. Siguraduhin natin na magsasaya tayong lahat ngayong araw na ito." Dagdag pa niya habang itinuturo ang daan, "Halika na, Dan Mok, bilang may-ari ng lugar ay ikaw na ang manguna sa ating paglalakad." Tumugon ito habang malalim na napabuntong hininga sa kaba, "Pakiramdam ko talaga ay hindi ito maganda." Muling masiglang sinabi ni Tang Jin, "Hey, huwag ka nang mag-isip dyan. Umalis na tayo." At pagkatapos ng kanilang lakad ay makikita na ang mga naglalakihang kabahayan sa paligid. Makikita ang isang napakamataong lugar at kalsada habang may nagsasalita at nagsasabing, "Napakaganda pala rito." Talagang buhay na buhay at masigla ang ganitong mataong kalsada sa lungsod. Sinabi pa ni Tang Jin habang tumitingin-tingin sa paligid, "Maghapunan muna tayo ng magkakasama rito. Dan Mok, saan ba ang maganda at sikat na kainan dito sa Wachang? Hindi ko rin kasi gaanong kabisado at alam ang lugar na ito." Nagtatakang napatingin sa kanya si Dan Mok at mabilis na tumugon, "Ha? Ako pa talaga ang tinanong mo. Wala din akong masyadong alam na mga ganyang kainan o lugar." Nakapikit at nakangiting sinabi pa sa kanya ni Tang Jin, "Oh, ganoon ba? Kung ganoon ang sitwasyon, pumunta na lamang tayo agad sa pinakamalaki at pinakamagandang kainan na makikita natin. Kahit medyo mahal ang pagkain doon, siguradong napakaayos at napakasarap naman ang kalidad ng ihahain nila." Itinuro niya ang isang magandang gusali sa di kalayuan at sinabi pa, "Doon pumunta at tingnan natin ang lugar na yon." Nagsalita naman si Li Paiong sa gilid na sinabi, "Sa wakas ay bumalik na rin si Jinsan sa dati niyang masigla at mayabang na sarili. Matagal-tagal din kasi siyang nalungkot at nanahimik matapos siyang matalo sa duelo kay Tang Chu." Napasabi din si Hamin habang pinagmamasdan siya, pero sa ngayon ay nakikitang nagsisikap na siyang mabuti, at halatang determinado na talaga siyang makaganti sa susunod. Napakamabuti ng bagay na yon para sa ating buong koponan, hindi ba? Mas maayos na ito kaysa magkaroon tayo ng isang malungkot at walang buhay na leader. Sumagot naman si Li Paiong bilang pagsang-ayon, "Tama ka dyan." Makikita na masayang-masaya pa ring nakatingin si Tang Jin kay Dan Mok habang ang huli ay patuloy na nag-aalinlangan at nahihiya. At pagkatapos nyon ay isang magandang kahon ng regalo ang mabilis na inaabot ni Tang Jin kay Dan Mok habang sinasabi, "Heto kunin at tanggapin mo ito." Hindi naman kasi magalang at maayos na bumisita sa bahay ng isang kasamahan nang wala man lang dalang kahit anong pasalubong. May malaking gulat at pagtataka sa mukha ni Dan Mok na tumugon, "Ha? Ano ito? Mas lalo lamang akong nahihiya sa ginagawa mo." Muling sinabi sa kanya ni Tang Jin habang nakangiti, "Pinili ko lamang ang pinakamaganda at pinakamasarap mula sa mga kinain natin kanina sa restoran." Hawak-hawak ang ibinigay na kahon, nahihiyang sinasabi ni Dan Mok, "Maraming salamat sa iyo, Jin-san." Sinabi pa ni Dan Mok na, "Jin-san, wala pa naman akong nagagawang mabuti o naisusukli para sa iyo, kaya nakakaramdam talaga ako ng guilt at hiya dahil dito." Tumugon siya na, "Halika na. Napaka-natural lamang ng ganitong bagay sa pagitan ng magkakaibigan. Umalis at maglakad na tayo muli." Sinabi naman ni Li Paiong habang tumitingin sa paligid ng pinasok nilang lugar, "Kaya ito pala ang sinasabing slum o mahirap na komunidad na naririnig ko lamang sa mga kwento noon." Sinabi naman ni Hamin habang nagmamasid din, "Medyo nakakagulat naman, mukhang maayos at tahimik naman pala ang seguridad at kalagayan dito." Makikita sa gilid ng kalsada ang ilang mga tambay na lalaki na may masasamang tingin sa kanila. Sinabi pa ni Li Paiong, "Karaniwan kasi, ang mga mahihirap na lugar na tulad nito ay laging puno ng gulo, away at mga mandurukot.
Isang paa ang mabilis na humakbang patungo sa kanila habang may nagsasalita at nagsasabing, "Oh, hindi ba't ito si Unro? O mas kilala bilang si Dan Mok?" Isang kalbong matanda na may simpleng kasuutan ang dahan-daang lumalapit sa kanila na sinasabi, "Matagal-tagal na rin simula noong huli tayong magkita." Agad naman na tumugon at lumapit si Dan Mok, "Ha? Grandpa bang?" Napabulong naman si Tang Jin sa kasama habang nagtataka, "Grandpa? Kilala at malapit mo ba talaga siya?" Mabilis na lumapit si Dan Mok at sinabi sa matanda, Grandpa, maghintay ka muna sandali dyan. Kukuha muna ako ng masarap na pagkain mula sa dala ko para sa iyo." Masayang tumugon ang matanda habang kamakaway ang kamay. "Hindi na kailangan yan, hindi na kailangan. Ayos na ayos lang sa isang simpleng pulubing tulad ko ang mga natitirang pagkain. Sabi ko sa iyo ay ayos lang. Sapat na ito para sa akin. Masaya lang talaga akong makita kang muli na ligtas, Unro." Muling sinabi ni Dan Mok nang may pagpupumilit, "Hindi pwede, hayaan mo pa rin akong gawin ito para sa iyo." Habang masayang nag-uusap ang dalawa, nagtatakang sinasabi ng mga kasamahan ni Dan Mok sa isa't isa, "Napakabait at napakatulungin talaga ng taong tulad ni Unro." Dagdag pa ng isa sa kanila, seryoso, sa kabila ng sarili niyang sitwasyon ay sinusubukan pa talaga niyang ibahagi ang mayroon siya sa iba. Makikita ang mayayabong nakakahuyan sa gilid habang may nagsasalita at nagtatanong, "Sino ba talaga ang matandang yon?" Tumugon naman si Dan Mok habang patuloy silang naglalakad pabalik. "Masasabi mong siya ang pangunahing tagapangalaga ng buong lugar na ito o ang tumatayong lider ng mga pulubi rito. Kahit pa wala siyang sariling makain minsan, kahit paano ay nakakaraos pa rin siya habang patuloy na tinutulungan ang mga mahihirap na pamilyang tulad ng sa amin sa iba't ibang paraan." Napasabi naman si Hamin nang maunawaan ang sitwasyon, "Naiintindihan at nauunawaan ko na ngayon." Makikita na sa wakas ang mismong simpleng bahay ni na Dan Mok na itinuro niya at sinabi, "Doon. Iyan na ang mismong bahay namin." Isang pamilyar na boses ang agad na maririnig mula sa loob na nagsasabing, "Halika kayo at pumasok kayo sa loob." Makikita ang seryoso at may paggalang na mukha ng kanyang mga kasamahan na tumugon, "Okay, salamat." Mula sa labas ng pintuan ay masayang isinigaw ni Dan Mok, "Mom, nakauwi na ako ngayon." Makikita ang maliwanag at bilog na buwan sa kalangitan habang masayang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid mula sa loob, "Kuya." Agad na tumugon at lumapit si Dan Mok. "Hi, mabuti naman ang lagay ka, tama? Maayos at magaling na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Masayang sinabi naman ng kanyang ina nang makita siya, "Naku, Unro, salamat sa Diyos at nakauwi ka na pala." Sumagot si Dan Mok habang nakangiti, "Oo, Mom. Isinama ko rin pala ang mga bago kong kasamahan sa team para makabisita." Mabilis at masayang sinabi naman ni Tang Jin sa gitna ng grupo, "Hello po sa inyo, Ma'am. Buong galang na bumabati sa iyo ang napakagwapong si Jin-san kasama ang ilang ordinaryong mga bata." At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata. Ika-22 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mataas at malawak na kabundukan habang formal na sinasabi sa kwento. Pagsapit ng huling bahagi ng Mayo, mahigit 20 araw na lamang ang natitira bago ang inaabangang summer tournament o ang tinatawag na Hatterge. Lubos na puspusan at walang humpay ang ginagawang pagsasanay ng buong grupo ng ating bida. Sinabi pa ng detalyado sa kwento, ang ika-7 squad ng Mangriang Unit, na patuloy na nagsasanay gamit ang mabibigat na kalasag at masigasig na nagsasanay ng Samjay swordsmanship, ay mabuti na lamang at matagumpay nang nakabuo ng isang disenteng pagtutulungan. Sa wakas ay lubusan nang natapos ang lahat ng mga pangunahing pagsasanay. Maayos na nakahalukip-kip ang parehong kamay ng ating bida sa kanyang katawan at bahagyang nakangiti habang masayang pinapanood ang kanyang mga sumusunod na disipulo. Mahinahon ngunit may awtoridad niyang sinabi sa kanila, "Dito na muna nagtatapos ang ating ginawang pagsasanay ngayong araw na ito. Magpahinga kayong mabuti ngayong gabi. At simula bukas din, direktang pupunta tayo sa mismong training grounds kung saan gaganapin ang opisyal na tournament at magsisimula na tayo ng mga seryosong mock drill." Dagdag pa niya sa mga ito habang malinaw na makikita ang matinding gulat sa mga mukha ng 5 disipulo. "Kaya naman maglinis na kayo agad ng inyong mga katawan at magpahinga ng maayos. Dahil simula bukas, raspa at magbubukas na ang tunay na pintuan ng impyerno para sa inyong lahat."
Makikita ang mahiwagang mukha ng ating bida na bahagyang napangiti sa kanilang naging reaksyon. Nang sumapit ang gabing yun, makikita ang ating bida na tahimik na nakatayo sa pinakataas na ibabaw ng bubong habang napakalayo at napakalalim ng kanyang tingin sa paligid. Seryoso niyang sinasabi sa kanyang sariling isip, maliban sa Tangchu na yun na personal ko nang nakita at nakasagupa, wala pa akong sapat na impormasyon tungkol sa iba pang mga kalahok. Kailangan kong maigi at mabilis na suriin ang tunay na kakayahan ng apat pa. Tahimik niyang pinapanood ang ibang mga disipulo na patuloy pa ring nagsasanay sa ibaba habang sinasabi ng ating bida sa kanyang isip, sila marahil ang sikat na magkapatid na nagmula sa kilalang Namgong family. Malinaw na makikita ang mukha ni Tang Chu na basang-basa sa pawis at napakalalim ng paghinga dahil sa labis na pagod sa pag-eensayo. Napakaseryosong sinadi pa ng ating bida sa kanyang isip, pero talagang napakakakaiba ng sitwasyong ito. Dagdag pa niya habang makikita si Jihu na masigasig na nagsasanay ng espada kasama ang isa pa niyang kasama, sa kani-kanilang bata pang edad, dapat ay kinikilala na sila ngayon bilang mga batang pinuno ng kanilang sariling pamilya at pinatitibay na ang kanilang sariling posisyon. Ngunit bakit kaya ipinadala pa sila rito sa Gyeryong Hall? Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip habang patuloy silang pinapanood mula sa mataas na bubungan, at ang partikular na Changkung sword technique na ginagamit niyon. Kapansin-pansing medyo mataas na talaga ang antas at kalidad niyon. At pagkatapos niyon ay makikita ang napakalawak na kabundukan habang formal na sinasabi pa niya sa sarili, ang dakilang Bulsan Range ay umaabot at kumakalat mula sa hilagang kanluran hanggang sa timog silangan, at ito rin ang pangunahing nagsisilbing hangganan ng mga malalaking lalawigan ng Hubei, Anhui, at Henan. Sa mismong Mokran Mountain, mula sa kinalalagyan rito ay direktang sinasabi ng ating bida sa 5 disipulo, ipagpapatuloy natin ang ating masensinang pagsasanay dito sa Mokran Mountain. Kung saan taon-taon ay opisyal na ginaganap ang Haturge. Sa mismong araw ng pagbubukas ng paligsahan, direkta na tayong sasali at lalaban mula rito. Naipaalam at naaprubahan ko na rin ito ng maayos sa ating commander. Biglang namutla ang mga mukha ng mga ito at napasabi na lamang si Tang Jin ng may kaba. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ito na ang pinakamasamang balita. Siguradong magiging isang tunay na impyerno ang ating dadaanan dito. Napasabi rin si Dan Mok ng may pag-aalala, aray ko po, paano naman kaya tayo kakain at makatutulog ng maayos dito sa gitna ng kagubatan? Habang patuloy na nakahalukip-kip ang ating bida ay seryoso niyang sinabi sa mga ito, manahimik kayo at maging tahimik. Sa mga susunod na araw, ang lugar na ito ang magiging pangunahing base of operations natin para sa buong pagsasanay. Mula madaling araw hanggang sa pagsikat ng araw sa umaga, mag-e-ensayo tayo ng mga mental techniques at mga batayang stance. Pagkatapos naman yun, magsasagawa na tayo ng mga aktwal na mock battle. Napasabi naman si Hamin habang nagtataka, Instructor, paano naman po ba eksaktong isasagawa ang sinasabi ninyong mga mock battle? Nakapikit na mahinahong tumugon ang ating bida sa kanila. Una sa lahat, magsisimula muna tayo sa panghuhuli ng mga ligaw na hayop sa gubat. Kapag matagumpay kayong nakahuli, doon pa lamang kayo makakakain. Ngunit kapag nabigo kayo sa pangangaso, ibig sabihin ay wala kayong anumang kakainin. Ngayong araw na ito, kayo-kayo muna ang bahala sa paghahanap ng inyong sariling kakainin. Muling sinabi sa kanya ni Hamin ng may pagtutol, ano po? Napakatawa-tawa naman at tila hindi makatarungan ang ganyang sistema. Direktang sinagot naman siya ng ating bida, wala rin kasi akong inihandang anumang mga dalang sangkap o pagkain para sa inyo. Ang lahat ng inyong kakailanganin ay sarili ninyong kukunin at hahanapin dito sa buong lugar. Kaya siguraduhin ninyong magtatagumpay kayo sa inyong gagawing panghuhuli. Muling napasabi si Hamin ng may matinding gulat, aray ko po. Ibig sabihin ba ay wala talaga tayong nakahandang kakainin ngayong gabi? Hindi po ba masyadong malupit at mabigat ang ganyang patakaran? Agad na napataas ng kamay si Li Paiong at nagtanong, maaari po ba kaming kahit man lamang mang-alap ng mga simpleng halaman para maging pagkain? Agad naman na sinagot siya ng ating bida ng walang alinlangan, sige lang, kung ayos at maluwag sa loob mo na puro mga halaman at damo lamang ang magiging pagkain mo araw-araw, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Makikita ang matinding gulat sa mukha ni Dan Mok na napabuka na lamang ang bibig habang nanginginig na tumingin kay Tang Jin at sinabi, tapos na talaga tayo nito. Napakamaling panahon ngayon para sa pagkuha ng mga prutas,
At bukod doon ay maaaring maging delikado at makamandag pa ang mga makikitang kabute o gulay sa gubat. Napakagat na lamang ng mahigpit ng kanyang mga ngipin si Tang Jin at galit na sinabi sa kanyang isip, kung wala man lang tayong makakaing karne, siguradong hindi tayo makakatagal o mabubuhay sa napakahirap na pagsasanay na ito. Napakaseryoso ng naging tingin ng ating bida habang tahimik niyang sinasabi sa kanyang isip, nagsisimula na silang mataranta at mag-alala ngayong nasa harapan na mismo ng kanilang mga mata ang totoong problema. Makikita ang buong kabundukan habang seryoso pa niyang sinabi sa mga disipulo. Ang guerrilla warfare, sa pinakasimpleng kahulugan nito, ay isa lamang uri ng pangangaso, maliban na lamang na mga buhay na tao ang inyong magiging target sa halip na mga karaniwang hayop. Kung kahit ang simpleng paghuli man lang ng mga hayop ay hindi ninyo magawa, paano pa ninyo kayang harapin at talunin ang mga tunay na tao sa laban? Nanghihinang sumagot ang mga ito sa kanya. Pero, hindi po ba ito ay isang simpleng kompetisyon lamang sa martial arts at hindi naman isang totoong digmaan? Mabilis na tumugon ang ating bida sa kanila. Kapag iniisip ng inyong magiging kalaban na isa lamang itong karaniwang kompetisyon, doon ninyo dapat ituring na ito ay isang tunay na digmaan upang kargado kayong manalo. Lalo na kung ang makakaharap ninyo ay ang mas malakas at mas nakakataas na first squad ng Dormant Dragon Unit. May nanlulumo at walang lakas na sagot ang mga ito sa kanya. Oo, naintindihan po namin. Napasabi pa sa kanyang sariling isip si Tang Jin, tama ang kanyang sinabi. Ang pangunahing layunin natin ay ang talunin ang first squad ng Dormant Dragon Unit. Mas tiyak pa rito, ang paghihiganti at pagbawi sa matinding kahihiyang naranasan natin noong araw na yon. Napatikom siya ng napakahigpit sa kanyang mga kamao at determinadong sinabi pa sa isip, kahit nangangahulugan pa itong kailangan nating magsikap at magtiis ng husto, yun lamang ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng tunay na pagkakataong manalo. At pagkatapos nyon ay formal na sinabi ng ating bida sa mga ito habang pinaplano ang gagawin nila, magsisimula muna tayo sa pangangaso ng mga hayop sa gubat, ngunit pagkatapos nyon ay ako naman mismo ang gaganap at tatayo bilang inyong biktima, o kaya naman ay kayo ang magiging biktima ko. Dagdag pa niya ng malinaw sa mga ito, sa huling bahagi nito, matututunan ninyong lahat ang tamang paghabol, pananambang, biglaang pag-atake, at ang mabilis na pag-iwas. Itinuturo ng pangangaso ang mahusay na paghabol at biglaang pag-atake. Samantalang ang pagiging hinahabol naman ang magtuturo sa inyo ng tamang pananambang at mabilis na pag-iwas. Malakas niyang isinigaw sa mga disipulo, ngayon din, lumakad na kayo at manghuli. Siguradong ayaw ninyong magutom at mawala ng kain ngayong gabi, hindi ba? Mabilis niyang itinaas ang isang daliri at masayang sinabi ng ating bida, at siya nga pala, ako na ang bahala sa paghahanap ng sarili kong kakainin, kaya ang inyong sariling parte lamang ang inyong dapat alalahanin. Malinaw na makikita ang mga mukha ng lima na labis na nagulat sa kanilang narinig mula sa kanya. Habang mahinahong naglalakad ang ating bida ay tahimik niyang sinasabi sa kanyang isip, ho, medyo mangmang at kulang pa talaga sila sa karanasan. Pero kung isa sa alang-alang ang napakalaking agwat ng aming kakayahan, hindi pa rin talaga ito sapat para sa kanila. Bahagya siyang napangiti at muling sinabi sa isip. Kung gaano kayo mabilis na lalakas sa natitirang kaunting panahon ay nakasalalay na lamang sa inyong sariling mga kamay. Habang tahimik at dahan-daang papalayo ang ating bida ay mabilis na nag-usap ang limang disipulo. Sinabi ni Tang Jin sa grupo, sige, mga kasama, mag-meeting at mag-usap muna tayo ng maayos bago lumakad. Napasabi naman si Dan Mok sa kanila, alista muna natin ng malinaw kung ano-ano ang mga bagay na kaya nating gawin sa ngayon. At pagkatapos nyon ay makikita ang matataas na puno sa gubat. Maririnig ang malakas na kaluskos ng mga halaman sa paligid. May mabilis silang hinahabol sa gitna ng mga halaman habang mahigpit na hawak ang mga pana sa kanilang mga kamay. Isinigaw ni Li Paiong, itulak at itaboy ninyo ang hayop papunta rito sa kinaroroonan ko. Handa ng pamana si Dan Mok habang mabilis niyang sinasabi, hindi na natin ito uli palalampasin sa pagkakataong ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pumasok o tumama ang palaso sa mabilis na kuneho na kanilang hinahabol. Galit na napasabi na lamang si Dan Mok, buwisit na yan, at sa bandang huli ay hindi pa rin nila matagumpay na nahuli ang mabilis na kuneho. Kumuha na lamang sila ng ilang mga natagpuang prutas at malungkot na umupo habang sinasabi ni Dan Mok, aray ko po, napakapait naman ito. Hindi pa talaga ito hinog at handang kainin.
Maingat na pinagmasdan nito ni Tang Jin na napasabi rin sa kanila, kainin mo na lang yan ng pilit. Iyan lamang ang tanging pagkain na mayroon tayo ngayon. Kumuha rin ng kanilang kakainin ni Hamin, Li Paiong, at Nakwujin habang nagtatakang sinasabi nila, ano ba talaga itong kakatuwang bagay na kinakain natin ngayon? At pagkatapos nyon ay muli na naman silang subok na nanghuli ng panibagong kuneho. Mabilis nila itong pinalibutan habang determinadong sinasabi ni Tang Jin, siguradong kakain tayo ng totoong karne ngayong gabi, kahit ano pa ang mangyari. Huwag na huwag ninyo itong muling palalampasin ngayon. At sa wakas pagsapit ng madilim na gabi ay malinaw na makikita ang kanilang matinding pagkapagod. Nakahandusay at walang lakas silang lahat sa kanilang mga higuan at tulugan. Makikita naman ang ating bida na komportableng nakahiga sa isang malaking sanga ng mataas na puno habang masayang sinasabi sa kanyang isip, mabuti na lamang talaga at nagdala ako ng sarili kong masarap na jerky. Kinabukasan pagsapit ng umaga mahinahong kinausap ng ating bida ang mga ito at sinasabi, simula sa araw na ito, tuturuan ko na kayong lahat ng mga tamang sword formations. Ang lahat ng mga sparring na ginawa natin hanggang sa kasalukuyan ay para lamang may handa ng maayos ang pundasyon nito. Ang formation na ito ay nakabatay sa Samjae stance, kaya naman tatawagin natin itong Samjae formation. Habang maingat na nakatingin sa kanya si Li Paiong ay detalyadong sinasabi pa ng ating bida, si Yunbek ang magiging vanguard sa unahan dahil kaya niyang maghatid ng pinakamalalakas at pinakamabilis na atake. Seryosong nakikinig sa kanya ang lahat habang patuloy na sinasabi pa ng ating bida sa mga ito, si Tang Jinsan naman ang magiging maayos na support. Si Nakyujin naman ang buong husay na hahawak sa mahalagang defensive position. Samantalang sina Dan Mak Onrai at Yon Hamin naman ang magkasamang aatake sa mga gilid at magbabantay sa ating likuran. Bahagyang napangiti ang ating bida at sinabi pa sa kanila, upang gumana at kumilos tayo bilang iisang katawan sa laban, kailangan ninyo ng malawak at matinding pagsasanay. Bukod pa rito, kailangan ninyong ituon ang inyong buong pansin sa mga stance na angkop at nararapat sa bawat sitwasyon habang patuloy na nagsasanay ng Samjae. Makikita ang buong kakahuyan habang malakas at sabay-sabay na tumugon ang mga ito, malinaw at naiintindihan po namin. Agad na sinabi ng ating bida sa mga ito, napakamabuti kung ganoon. Ngayon din, kunin ninyong lahat ang inyong mga kailangan at kagamitan. Magsimula na tayo agad. Muling tumugon ang mga ito ng sabay-sabay at buong sigla, oo. At ilang sandali pa ang nakalipas ay makikita na ang kanilang matinding pagsasanay habang buong lakas nilang nilalabanan ang ating bida. Labis na nagulat si Li Paiong nang napakamabilis siyang hampasin at atakihin ang ating bida. Agad naman na napasigaw siya ng mabilis sa kasama, Yunbek, mabilis kang umatras sa kinalalagyan mo. Gamit ang kanilang mga hawak na kalasag ay maingat nilang hinarang ang ginawang malakas na atake ng ating bida sa kanila. Direktang sinabi naman ng ating bida sa mga ito habang lumalaban, bakit kayo biglang humihinto sa inyong galaw? Magpatuloy kayo sa pag-atake at panatilihin ang inyong magandang ugnayan. Mula sa kaitaasan sa ere ay makikita ni Hamin at Danmak na sabay na humahampas ng kanilang mga espada patungo sa ating bida. Isang napakalakas at mabilis na paghampas ang ginawa ng dalawa at malinaw na makikita ang guhit nyon sa hangin. Muling isinigaw ng ating bida sa mga ito habang makikita ang mga puno sa paligid. Mag-focus kayong mabuti hanggang sa huling sandali. Sa sandaling kahit isang tao lamang sa inyo ang magpabeye sa kanyang depensa, mabilis na babagsak ang buong formation. Tumugon ang mga ito habang lumalaban, oo, instructor. Muling sinabi ng ating bida sa kanila, sige, subukan natin ito ng isa pang beses. Mabilis na nakalipas ang 2 linggo ng matinding pagsasanay. Makikita si Li Paiong na tahimik na nakaupo mag-isa sa isang madamong lugar. Napatingin siya sa kanyang sariling kamay at malalim na sinabi niya sa kanyang isip. Napakahusay at napakagaling talaga ng ating instructor. Sa loob lamang ng napakaikling panahon, ganito na kaagad kalaki ang ipinagbago at ikinagaling ng aming buong grupo. Dagdag pa niya habang nag-iisip, pero may napapansin akong kakaibang pakiramdam tuwing iniuunat at ginagalaw niya ang kanyang espada. Dahil sa kakaibang pakiramdam na iyon, lumilikha ang kanyang espada ng isang banayad at natatanging pagkakaiba kumpara sa ibang miyembro ng aming sekta. Makikita ang dahan-daang pagbuo niya ng panloob na enerhiya habang sinasabi pa niya sa sarili, marahil ay dahil ito sa kanyang mga natatanging cultivation techniques.
Ginagamit niya ang Samjay swordsmanship, na orihinal na nag-ugat sa mga sinaunang teknik ng Jongnam. Nanghihinang napapikit na lamang si Lee Pyong habang nakaupo at malungkot na sinabi pa sa kanyang isip, para sa aming buong squad. Ang pagperpekto sa pagkakaisa ng Samjay formation ang pinakamainam at pinakamagandang hakbang, pero, ang pagtalikod ba sa sariling dangal ng Jongnam upang matutunan lamang ang Samjay cultivation technique ang tunay at tamang landas tungo sa aming tagumpay? Ano ba talaga ang dapat kong gawin sa sitwasyong ito, grandfather? At pagkatapos nun ay biglang naalala niya ang nakaraan habang malinaw na sinasabi sa kanya ng kanyang lolo, Bekri, huwag na huwag mong kalilimutan ang ating mahalagang dangal ng Jongnam. Nagulat siya sa alaala at napasabi sa sarili, ha? Dagdag pa ng kanyang lolo habang nagpapaalala, ang mga batayang pundasyon ang pinakamahalaga sa lahat. Manatili ka at humawak ka lamang sa mga iyon. Kapag napag-aralan at na-master mo na ng husto ang apat na pangunahing teknik na iyong natutunan, natural na magbubukas para sa iyo ang isang panibagong landas. Makikita ang mga taong ito sa nakaraan habang sinasabi ng nakatataas sa lahat, dahil namatay sa matinding labanan ang dating pinuno ng Jongnam. Opisyal kong itinatalaga si Yu Jiamgate bilang ang bagong pinuno ng buong Jongnam. Makikita ang matinding gulat ni Lee Pyong na napasabi sa sarili, Sasekjo. Ang kabibuang magtalaga ng isang karapat-dapat na kahalili ng maaga ang siyang nagdala sa atin sa ganitong matinding kaguluhan. Para sa isang tao na napakabilis na nakakuha ng suporta at ng gahasa upang agawin ang posisyon. Ang mas masama pa rito ay ginamit nila ang pagkamatay ng dating pinuno at ang pagbagsak ng ating lakas bilang isang dahilan upang tuluyang umatras sa digmaan. Napasabi pa siya sa kanyang isip ng may galit. Paano ba talaga nangyari ang ganitong katinding kabastusan? Dagdag pa niya habang makikita ang mga pangyayari, isang pinuno na tuluyang tinalikuran ang tunay na dangal ng Jongnam. At sinabi pa nito ng direktang kay Lee Pyong habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig, Bekri. Hindi mo na kailangan pang pag-aralan ang mga bagong teknik ng Jongnam. Bukas na bukas din, umalis ka na sa lugar na ito at sumali ka sa Mangriang unit. Tahimik lamang siyang nakaluhod at mariing nakapikit ang mga mata sa labis na sakit. Balik sa kasalukuyan kay Lee Pyong. Dahan-dahan na siyang tumayo habang determinadong sinasabi niya sa kanyang isip, sa wakas ay naiintindihan ko na ng lubos kung bakit nila ito ginawa. Ang pagsama sa mga taong kumakalaban kay Sasekjo ay hindi na talaga maiiwasan pa. At bilang apo ng dating pinuno, malamang ay itinuturing nila ako bilang isang malaking banta sa kanila. Napakamariin ng kanyang naging tingin sa unahan habang sinabi pa niya sa kanyang isip, babalik ako balang araw matapos kong maayos na pagsilbihan ang aking nakatakdang panahon sa unit na ito. Dagdag pa niya ng may paninindigan, taglay ko pa rin ang aking sariling dangal at ang mas pinatalas kong mga kakayahan sa pakikipaglaban. Napasalubong ng mahigpit ang kanyang mga kilay habang sinabi pa niya sa isip, yun ang mismong itinuro at ipinamana sa akin ng aking lolo. At pagkatapos nyon ay dahan-daang lumapit si Lee Pyong sa kinaroroonan ng ating bida at tinanong siya ng seryoso. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng dangal, instructor? Nagtatakang tumugo naman ang ating bida habang nakatingin sa kanya, ano kamo? Dangal. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata.